Mas masahol pa kay Judas itong ugali ni Nangagva, mga kababayan. Dahil buti pa nga si Judas, mga kababayan, na nung pinagpalit niya, mga kababayan, si Jesus sa 30 pilak, 30 pieces of silver, mga kababayan, nakonsensya pa siya, nagsisisi. At sa huli, tinapon niya ang pilak, mga kababayan. Chwing! Walang katumbas ang Panginoon ko. Kahit gaano pa kadami ang pilak na matatanggap ko. Nagsisisi pa si Judas, mga kababayan, at kinitil pa niya ang kanyang sariling buhay. Pero subalit datapwat, itong Judas sa Pilipinas, mga kababayan, na itago na lang natin sa pangalang bangag. Hindi lang 30 pilak, mga kababayan, kundi trilyon ang pinag-uusapan na ninakaw, mga kababayan. Hindi pa nakonsensya at proud na proud pa, mga kababayan, sa mga ninakaw nila. Kaya mas masahol pa kay Judas itong mga satanas na namumuno sa ating bansang Pilipinas. Panoorin niyo pa, mga kababayan, ha? Si Judas na konsensya kasi binenta niya si Jesus Christ ng 30 pieces of silver. Silver, oh. Mas mabuti pa si Judas, mga kababayan, na konsensya pa. Na konsensya. But ang mga Judas ngayon, yung mga traitor ngayon, hindi na marunong magkonsensya. Pinagmayabang pa nila ang pagiging traitor nila. Oh, at hindi lang yan, mga kababayan, tuloy-tuloy pa ang kanilang nakawan. Trilyon na ang nanakaw, mga kababayan, sa kaban ng bayan. Hindi pa na kontentong mga animal. Ay, nako. So ibig sabihin, kung mag-iingat ka sa kalaban mo, even in politics, MJ, eto na. sinasabi ko sa mga kaibigan natin sa politika, kung mag-ingat kayo sa mga kalaban nyo sa politika, mas mag-ingat kayo sa mga kakampi ninyo. Lalong-lalo na yung mga kakampon, mga kababayan, na nagpapanggap na kakampi. Gaya ng mga Marcos. Kasi pwede kayong saksakin dyan. Mas malapit sa inyo. So habang Mas natutulog Bangag, ka, sinaksak, mga kababayan, ni Bangag ang mga Duterte. habang nakatalikod ka, pwede kang saksakin yan. So same also sa concept sa qualified theft. Qualified theft, ganun din. So bakit yung mas mabigat ang penalty ng mga live-in partners, mga katulong, mga empleyado? Kasi may tinatawag na confidence. That's why possibility of emotional betrayal. And yung emotional betrayal, yun ang nagbibigay ng access sa'yo para access sa kanila para nakawin yung mga bagay sa'yo. Familiar yan sa amin, yung betrayal. Betrayal. So, mas mabigat na kasi betrayal. In fact, it's biblical. Si Judas Iscariot yata, na binenta siya ilang gold ba yun? Or Silver. 30 pieces of 30 pieces of silver. So sobrang laki na yan sa panahon na yun, but hindi niya nakayanan, nagpakamatay siya. Di ba? No. Pero etong mga walang hiya, nagnakaw ng trilyon, mga kababayan, proud pa. So, mabuti nga si Iscariot na konsensya si Judas na konsensya, but sa panahon ngayon, daming mga Judas na hindi na konsensya, pinagmalaki pa nila ang mga pagka-trader nila. At tuloy-tuloy pa rin, mga kababayan, ang pagnanakaw nila. Hindi lang 30 pirasong pilak, kundi trilyong piraso ng pilak. Wow. So, this is biblical, ha? Biblical talaga ito, no? Itong pagtatraidor ni Bangag, mga kababayan. Saying o personal or ano ba observation natin, but in Bible, ito talaga ay isang concerted effort para atakihin at i-demolish nga si VP Sara Duterte to lessen or in fact remove her in the running for the 2028 elections. At collateral damage na nga itong mga kaalyado ng mga Duterte, the latest of which is going to be Senator Bato de la Rosa. Na plan B itong kaso sa ombudsman. Uunahin muna nila yung impeachment, tapos pagluto ng impeachment, ito na yung kaso sa ombudsman. Sir AB. That is where I depart with Attorney Rowena Gonzalo. I respect her views. She being a very brilliant lawyer and with some decades in government service. Pero sa tingin ko, iniba na nila ang approach, MJ, no? Kasi doon sa impeachment, no, ang rules of evidence doon very lax, no? Kaya wala yan yung impeachment, mga kababayan. Hindi sila nakabase sa rules. Nakabase lang sila, mga kababayan, sa affiliation. Tapos mga kababayan, sa powers that be. Kung sino ang kung ano ang gusto ng presidente. Yan talaga. Tingin ko dito, MJ, inuna nila sa ombudsman so that the ombudsman now
inuna dahil nagbebend ng will have the premise of conducting their own investigation. Meron silang fact-finding, meron silang Oo nga no. Tapos kung sasabihin nila mga kababayan na wala naman ang hindi pwedeng sampahan dahil impeachable. Ang purpose namin dito is para mag-provide lang sa inyo ng mga ebidensya para sa impeachment. kuhang ebidensya, kumbaga, quote-unquote, at ma-lay down na nila yung mga premises for a plunder case or a malversation case. At ito na yun ang gagamitin nila doon sa pag-file nila sa impeachment. Kagaya na ginawa nila sa mga kababayan, TWADCOM in aid of legislation. Diba, wala naman silang mga kababayan nagawa na batas in aid of legislation. Ginamit lang nila mga kababayan para makakalap ng ebidensya para gamitin ng ICC. Ito ngayon ang ginagamit ng ombudsman mga kababayan na taktika na naman. After February 6 or on February 6 or beyond, dahil nga may 1-year ban. So ito na yung the ombudsman now will be doing the work of Congress in the 20th. Tapos may bago silang mga kababayan ginamit ngayon na personality si Congress, Madriaga. the lower house of the 20th Congress. Inako na ng ombudsman ang trabaho nila, and in fact I would even argue dahil sa dami ng mga dokumento na dinala nila na halos mapuno na nga yung isang L300 van, ibig sabihin, Sabi ni tansyado VP, na yung kanilang fire hazard daw mga kababayan. Posible pa daw makakos ng sunog dahil ang daming papel mga kababayan talaga. kaso, plansyado na yung lahat ng mga aligasyon, akusasyon, mga ebidensya, kumbaga, para na-prepare na lahat, and then ibabalidate ng ombudsman, at ngayon, gagamitin nila ang resulta ng investigasyon ng ombudsman at sasabihin nila, ito, mas mabigat ito dahil finding na ito ng ombudsman. So, talaga oo. So, yan ang nakikita ko. Kaya Connected pa rin. una nila ngayon na i-file doon sa ombudsman para yun ang gagamitin nila for the impeachment to give it a semblance na ito'y makatotohanan. May punto ito si Hugalbot mga kababayan. Ito ay mabigat at ito ay dapat ikonsidera ng impeachment court na rason para nga mapatalsik itong si VP Sara Duterte, at not just mapatalsik, to bar her from running from any public office, including the presidency in 2028, MJ. Yan Isa na talaga. doon at Sir EB yung Yan talaga mga recommendation kababayan ng ang ombuds- ending yan. Para hindi na makatakbo si Sara mga kababayan at ma-disqualify na dahil may perpetual disqualification mga kababayan magpataw po ng preventive suspension sa mga opisyal na makikitaan po nila ng probable cause, lalo na yung mga kaso na kinalaman sa graft and corruption, dishonesty, misconduct, at anumang mga kaugnayang paglabag sa isa pong nasasangkot sa mga irregularidad, Sir EB. I do not know, I'm not a legal expert again, but as I understand, hindi covered sa isang preventive suspension or any administrative charges ang impeachable officers, Kaya nga sila ay dapat na, kasi administrative yung removal from office. So, administrative yan. So, meaning to say, yung impeachable official, tulad ng presidente, vice-presidente, at saka yung mga members ng constitutional bodies like the Ombudsman, COA, at COMELEC, ay pwede lang silang ma-impeach para matanggal sa kanilang pwesto. I do not know, and I haven't heard or read any jurisprudence or any precedents na mayroong isang vice president na nasuspend preventively Wala pa, ngayon pa lang ang mga kababayan. Ngayon pa lang nasusubukan ng mga jablo. by the ombudsman dahil nga sa kinokonduct na isang preliminary investigation, at siguro gagamitin na rin nila, at considering what Boying Rimulya has done during his stint as DOJ Secretary, baka he will again test or push the envelope as to where the powers of the ombudsman can go. Kasi alam mo naman sila, Kasabwat! sabihin nila, okay, this is ambiguous ang batas dyan. They will try to make some actions that can be questioned
Ang sabi nga ni Boying na, pwede naman talagang kasuhan ng mga kababayan. Kasuhan daw ang Vice President. Dahil para sa kanila mga kababayan, hindi daw katulad ng Presidente na mayroong immunity. Isa na namang imbento mga kababayan, bendalo na naman na as if sila ang sila ang Supreme Court. Supreme Court, sasabihin na nila, okay, gagawin namin ito. Pagka sa tingin ninyo unconstitutional, punta kayo ng Supreme Court and it takes Mabutata na very naman long yan. time for our Supreme Court to rule on it, no? Butata na naman sila sa Supreme Court mga kababayan. Mag-iiyak na naman ng mga hudas na yan. Sasabihin na naman na, Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Ganyan. With all due respect to the highest court of the land, MJ. Grabe ang ngit-ngit, no? Ngit-ngit. Galit ng DDH, Duterte diehard haters. So mga kababayan, mayroon ang DDS, mayroon ding DDH, Duterte diehard haters. Kay VP Sara, in fact, may kaso sila ngayong araw laban Kung sa Vice ano-ano Presidente. na lang, no? Kung Pero ano-ano hindi na man lang, mga nila kababayan, na-mention, Riby, si former speaker, anong masasabi? Wala talaga, no? Wala talagang balita kay Romualdez, mga kababayan. Yun na nga, no? I agree with Attorney Valera na this is political persecution, selective political persecution. At isa nga siguro mga kababayan sa simula pa noong early of the middle of 2023 ay yung mga Duterte talaga. And it started, no? Let's just backtrack. Sigurado a bit, tayo mga LJ, kababayan. no? Para sa Isa sa nasa likod dito mga kababayan is itong mga tuta ni Tambaluslos. Mga tuta ni Tambalutlot. ating mga audience, nagsimula ito yung kanilang desire, no, na talagang to perpetuate themselves in power, no, tulad ng first Marcos regime, doon sa peke na People's Initiative to amend the Constitution under the guise of amending the economic provisions of our 1987 Constitution. Siguro no, ang usapan na lang nitong sinabangag at si mga kababayan no, Romualdez na insan, wag na tayong mag-away. Anyway, tumaba ka naman dyan Busog na tayo. Kung mag-aaway tayo, isa lang ang sigurado, mananalo si Sara. Magtulungan tayo. Habang nananahimik ka dyan, maglaro ka. Do your work in the shadows. Targetin natin si Sara Duterte. Yan talaga ang kanilang plano mga kababayan. Lalong-lalo na ito si Tambaluslos. Grabing hatak niyan sa media. Ang kanyang mga kababayan, kanyang strength nitong Tambaluslos, media. Dahil mayroon niya mga investment sa media mga kababayan Majority holder sa DZMM. Inquirer mga kababayan, kapamilya niya. Yung mga Filipinas Today na mga grabe talaga mga kababayan, binlock ko na lahat. Kay Tambaluslos iyan. So, sikreto lang niyang naninira in the shadows mga kababayan kay VP Inday. At kung saan na-expose ito ni Pangulong Duterte, no, former President Duterte. At doon din nag-umpisa ang mga ginagawa nitong ating mga kasama at mga kapatid sa Coast Guard ni na Secretary Gibo Teodoro, ay doon din nag-umpisa ang kanilang very provocative actions doon sa disputed areas of the South China Sea, kung saan ginamit nila ang template ng Pentagon. Ngayon, no, bakit wala na silang mga kababayan? Wala na silang interest sa West Philippine Sea. Napapansin nyo? Wala na talaga issue mga kababayan sa West Philippine Sea. Bakit? Nagsawa na kayo, mga bangag, sa kakasisi sa China na scapegoat? Hindi kasi bumibenta mga kababayan dahil sa survey, kapag pag-uusapan ang sigalot dyan sa China, karamihan sa mga Pilipino walang pake. Kaya hindi pwedeng gamitin na scapegoat. CIA-funded Guardian Nut Center Project Mushu, na ang pangulo nito or ang lead nito ay si constantly nakikita natin sa mainstream media na si US retired Air Force Colonel Ray Powell. Doon nag-umpisa yun, no? So nung nag-umpisa na yung ganon na pag-atake nila doon sa former president, parang it crossed over na crossover na rin ito doon sa pagtira nila kay Vice President Sara Duterte. Kumbaga, kung titingnan ninyo, in 2023, all fronts, all hands on deck talaga against the Dutertes. Okay? Oo. Hanggang sa
Hanggang Itong sa si VP pagtatapos. Sara nga ay At kukontinue pa yan mga kababayan. Tandaan nyo, pag mananalo si Sara, akala natin matatapos na tong atake nila. Mas lalo pa yung lalala mga kababayan. Kagaya ng ginawa nila kay Tatay Digong dati. 6 years mga kababayan, walang katapusang mga atake kay Duterte mga kababayan. At this time mga kababayan, lalaban na tayo ng ngipin sa ngipin dahil dati mga kababayan, hindi na natin pinatulan dahil hindi naman naniniwala ang tao. Pero ang nangyari noon nakapenetrate sila mga kababayan sa international na community. Ang kanila kasinungalingan mga kababayan, kinagat ng ICC. Yan din ang gagawin nila kay Sara mga kababayan. Although hindi na tayo membro ngayon ng ICC, baka kakalkalin na naman mga kababayan yung pagiging niya. Yung member pa tayo ng ICC na mayor mga kababayan si VP Sara. Lahat gagawin nila mga kababayan. Masira lang si VP Inday. Tandaan nyo, ang kanilang purpose niyan mga kababayan, pagkatapos si VP Sara, ipapakulong din si VP Sara. Kaya, ngayon pa lang sasabihin na natin, wag na nating papalitin mga kababayan itong mga bugok na mga dilawan sa pwesto. Ever. Pagkatapos si Sara Duterte, Baste Duterte, and then Pulong, and then Bongo, Bato, Marcoleta. Ilang years yan mga kababayan. Di ba gaganda ang Pilipinas niyan? Gaganda ang Pilipinas. hindi na nakatiis at bumigay na nga siya at yung mga kasama niya na rin ay tila baga nawalan na ng pag-asa na yung dagok ng relationship nila ay meron pang patutunguhan na mabuti. Mabuti. Hanggang doon, ang ating mga kaibigan dyan sa kabila na talagang very anti-Marcos noon pa, Ngayon, pro-Marcos na. bibig sa mga Nasungal-ngalan na mga kababayan ang mga visit ng mga anti-Marcos dati. Ngayon, sama-samang babangag muli. pinagawa nitong administrasyon na ito. And then, it was revealed to us in sometime in November, doon si VP Sara mismo ang nag-reveal na there is an impeachment complaint that's going to be filed against her. Dahil, mga kababayan, umpisa yan nung mga makabayan black nagpunta kay Tambaluslos, mga kababayan. Ang grabing mga ngiting satanas talaga, ngiting Judas. Doon na mga kababayan nalaman na plano talaga nilang ipa-impeach. At doon nakita natin ang itong mga left-leaning groups, no, na sabi nga ni Atty. Valera kanina, ay yung iba ay admitted by no less than Jose Maria Sison na kanilang mga legal funds above ground operation. Uncle-in-law ni Laila de Lima. Dahil kapatid ng tatay ni de Lima, mga kababayan, asawa ni Joma Sison. Na nakipagpulong doon kay Martin Romualdez, no, the then Speaker Martin Romualdez. So ibig sabihin, ang mga pangyayaring ito ngayon, no, the most recent of which, ito yung pag-file nila ng plunder, malversation against the VP, it still follows the same playbook, no, as manufactured in 2022 or even 2023. So kaya masasabi mo at masasabi natin na hindi nila ma-mention. Even doon sa mga rally nila, MJ, no? And I think Atty. Valera would agree with me. Even sa mga rally nila, ayaw nilang mabigkas at hindi nila mabigkas-bigkas itong pangalan na Martin Romualdez, no? Hindi nila mabigkas-bigkas yan. Kung titingnan ninyo, yung mga revelations ni Zaldico ay sila pa yung unang Wala talaga, untouchable mga kababayan, sacred ko si Romualdez sa media. Nag-re-rebut or nagdi-debunk, no? Quote-unquote. Pero yung mga testimonya ng kung sino-sino dyan, lalong-lalo na itong bagong whistleblower daw na sinasabi, ay talagang kaagad nilang niyayakap at tinatanggap. Talaga mga kababayan, binibigyan ng diin itong mga mga bilanggo pa mga kababayan, mga kidnapper. Isang gospel truth, no? So, again, let us go back to the premise of this discussion. Ito talaga ay isang concerted effort para atakihin at i-demolish nga si VP Sara Duterte to lessen or in fact remove her in the running for the 2028 elections. At collateral damage na nga itong mga kaalyado ng mga Duterte, the latest of which is going to be Senator Bato de la Rosa.
Issue ng pagnanakaw. Pagnanakaw. But ang pagnanakaw sa dyan sa Tatak Marcos. government, yung tinatawag na graft and corruption. Graft and corruption. What do you expect, mga kababayan? Alam na natin. Alam na natin magnanakaw ang Marcos. Nabudol pa tayo ulit, mga kababayan. Then Ay, plunder. nako. Yung plunder, pag more than 50 million ang ninakaw mo sa kabanang bayan, Yan ang sinampa nila kay VP Sara. Kita, mga kababayan, ang nakakatawa. Hindi pa sila na kontento, mga kababayan, ha? Pati anak ni PRRD. Si PRRD na pinakol na nila sa krus, mga kababayan. Pati anak, idadamay pa nila. Siya pa ang pagbibintangan na mga kababayan, ng plunder daw. Samantalang, etong mga bangag naman ang nagnakaw talaga sa kabanang bayan. plunder pag less than 50 million, graft and corruption. But ang pag-uusapan natin ngayon, hindi lang plunder or graft and corruption. It's more on pagnanakaw as a Pagnanakaw. general concept ng pagnanakaw or in law, ang Tatak tawag doon, Marcos. theft. Theft. Theft or you are A thief. thief. You are a thief. Thief kung ikaw yung tao. Pero yung action, mga kababayan, pag nanakaw, theft. You are magnanakaw. Yun yan. So, yun ang pag-usapan natin. Marami sila thieves. Kung plural, mga kababayan, Marcoses, example ganyan, thieves. Yun, Band yun. of thieves. Other thieves. But yung usapan natin pagnanakaw as a general rule. So, umpisahan na natin, Kuya Mark. Sa batay po sa Umpisahan Philippine nyo na. laws, ano po ba ang pagnanakaw? Ang pagnanakaw, it is Ay, unlawful. mapagsamantala. May word unlawful, hindi legal. Unlawful meaning Walang legal na pagnanakaw, mga kababayan. violation ng batas. Unlawful taking. Taking. Unlawful taking. Kinuha mo. Unlawful taking of a personal property. Ayan, mga kababayan. So, tama, mga kababayan, ang ating sabi na ninakaw nila ang pondo ng PhilHealth. Dahil unlawful, mga kababayan, kinuha nila ang pondo ng PhilHealth, mga kababayan. Ang sabi ng Korte Suprema, that is unconstitutional. Ibalik nyo yan. So, ang ginawa nila sa PhilHealth, mga kababayan, sa legal na terminology is pagnanakaw. At dahil lampas ito ng 50 million, mga kababayan, that constitutes to plunder. Ang ninakaw nila ay 60 billion. Lampas, mga kababayan. Ilang porsyento pa na mas mataas kaysa sa threshold ng plunder. So, ang unlawful taking nila ng pondong ito ay matatawag ng pagnanakaw kung susundan natin ang batas. Without consent of the owner. And there must be intent to gain. Or sa batas, ang Ito, intent to gain nila. tawag doon, ang tawag doon sa batas is animus lucrandi. Animus or lucrandi. intent to gain. So, kailangan may intent to gain ka or in law, parang Ay, tanong, mga kababayan, saan nila pinunta, mga kababayan, yung Isa pa lang yan, mga kababayan, ha? Sa PhilHealth pa lang yan. Not to mention, ito talagang nakawan sa flood control, mga kababayan. At iba't ibang nakawan sa bawat departamento ng gobyerno under the Marcos administration. Maging sila, hindi nila i-deny, mga kababayan, ha? Dahil si Marcos mismo ang nagsabi, mga kababayan, na mag-imbestiga tayo dahil grabe na ang corruption. Tapos, bogus investigation. so mong may makuwang value, may makuwang benefit sa isang bagay. But ang number one elemento nito is Number one there element. must be unlawful taking of a private property. So, Unlawful meron ding taking of lawful private taking, Kuya Mark. Ano yung lawful taking? Binigay sa'yo. Binigay. Tapos, mayroong permiso. Permission. Yan. Yan. Binigay sa'yo. Pero, walang lawful na paglanakaw, mga kababayan. Hindi pwedeng Pas magkasabay. gift mo. Yan. Yan. That is, hindi pagnanakaw yun. Donation ang tawag doon. Dinonate sa'yo, gift sa'yo, sa birthday mo, sa mga ganun, may mga events, anniversary, gift mo, mga ganun. So, that is a gift. But kung wala namang hindi binigay, kinuha mo, ang tawag doon sa batas, pagnanakaw. Unlawful taking of a personal property. Okay, dito tayo sa mga elemento. Parang mga Nilalang. elemento, parang elemento yung mga maligno eh. Speaking of maligno, mga kababayan, nandyan sina Percival, no? Sila Joke, no? Mga mukhang mga maligno, mga kababayan, sina Dilima. Andyan na. Sama-samang bamangag muli, mga kababayan. Kailangan mo yung Elements. elemento. Kasi in law kasi, kailangan kumpletong elements. Ah. Kasi kung absent sa isang element doon, hindi na pagnanakaw yun. Oo. Yun yan, ha? So, ano yung mga elemento ng pagnanakaw? Elemento ng pagnanakaw. There must be unlawful, illegal, unlawful, violation of Yang mali-malitang pera, mga kababayan, that is unlawful taking. Grabe, ang dami. Ang dami talaga, mga kababayan, kung sisilipin mo isa-isa. Malulula ka, mga kababayan, sa nakawan na nangyayari sa ating bansa. batas. Unlawful
taking, may unlawful taking. Second, ng personal property. Kailangan personal property ang kinuha mo na walang na illegal. Pangatlo, walang consent ng owner. So, hindi Yung owner, mga kababayan, sa taong bayan yan, ha? Yung sa gobyerno, mga kababayan. binigyan ng pahintulot ng owner, kinuha mo. And third, dapat may intent to gain ka. Sila na nag-gain. Intent to gain or animus Nagpapayaman. lucrandi. Animus Animus lucrandi or lucrandi. intent to gain. Pag may intent to gain kasi you want to benefit something out sa pagnanakaw mo, ang ginamit mo yung pera na yan in your personal gain, ang tawag doon is pagnanakaw. Dan ang elemento ng pagnanakaw. Tapos, no, grabe, no? Ang ginamit din nila ang pera, mga kababayan, sa pang-bribe sa mga mga opisyalis, mga kababayan, para manahimik, pang-bribe sa media, pang-bribe sa, ewan na natin, yung talagang mga tagapagtanggol sa ating konstitusyon dapat, mga kababayan, mukhang na-bribe na rin. Ginamit nila ang pera ng bayan, mga kababayan, na kanilang ninakaw para kapag nakaw pa ng maramihan. Or theft. Dito tayo sa pagkakaiba ng mga terminolohiya. Ano bang pagkakaiba ng pagnanakaw sa robbery? Parang parehas lang eh. Hindi, ang Hindi. Although ang robbery is a form of pagnanakaw, mga kababayan, pero ang pinagkaiba, yung robbery, mayroong dahas. ang pagnanakaw, kinuha mo walang consent. Ang robbery, may violence. Yan, may dahas. May intimidation, may force. Oo. Ibig sabihin, tinutukan ka ng baril, Nanakot. kinuha mo yung cellphone mo, kinuha ang pera mo, yun ang robbery. Pero pag nanakaw, natulog ka, kinuha ang cellphone mo, walang consent, ayan, pag nanakaw yan. Pero kung example, tinutukan ka ng balisong, O binantaan ka, mga kababayan, kahit walang tutok. Sige, pumalag ka, kundi babaliin ko yung liig mo. Ganyan. Susuntokin ko yung panga mo. Bubunutan kitang ngipin. Possible, ganyan. That is, mayroon ng dahas niyan, mga kababayan. Robbery na yan. Bigay mo sa akin yung mo, nunal mo sa may nunal si Percival, no? Ibigay mo sa akin ang nunal mo sa kundi babaliin ko yung mo, panga mo. Ganyan, mga kababayan. Example lang yan, ha? Example lang yan, pero hindi yan totoo na senaryo talaga. may force, may threat, Sasapakin ko yung kabilang panga mo para pumantay. may Ganyan. intimidation, may violence, yun ang tinatawag na robbery. May dahas. O may dahas. Yun yan. Yun ang pagkakaiba ng pagnanakaw sa isang robbery. Sa Philippine laws, Mark, ano ba ang mga subject sa pagnanakaw? Ang pagnanakaw, hindi mo pwedeng nakawin ang puso. Yeah. Kasi kusa ibigay yan eh. So, hindi totoo yan. Ninakaw mo yung boyfriend ko, ninakaw mo yung girlfriend ko, hindi totoo yan. Bakit nagpanakaw din? Kasi kusang binigay ng boyfriend mo, ang tawag doon pangangaliwa, kusang binigay ng asawa mo, hindi Adultery. ikaw yung asawa mo. Kinaliwa ka, asawa mo. At kung nag-decide na magpanakaw yung partner mo, Oh, decision din yan. Hindi rin nagpanakaw talaga, mga kababayan. Desisyon niya yan. O, pangangaliwa yan. Kung nakawin ang isang tao, mga kababayan, that is kidnapping. Di ba? Hindi ba pwedeng, ninakaw mo yung asawa ko, ninakaw mo yung boyfriend ko, yung girlfriend ko, hindi totoo yan. Kasi kusang binigay ng boyfriend mo yan o girlfriend mo yan, ibig sabihin doon, pangangaliwa yan. But ang Bumayag din eh. pagnanakaw na pinag-usapan natin dito, yung personal property. Ano yung mga personal property? Like cash, pera, Cash. jewelry, yung mga appliances, mga gadget, mga dokumento, or anything na personal property na may value, yun ang pagnanakaw. Sa gobyerno, mga kababayan, pera talaga. Ninakaw. Pati ginto. Don't forget, in Tulad- pagnanakaw, kailangan na lahat ng kinukuha mo may value. Hindi lang sentimental value. May monetary value. Bakit kailangan ng monetary Monetary value? Kasi value. ang value ng property, yun ang magdedepend sa penalty ng pagnanakaw. Kung ang ninakaw mo walang value, Pero ito, mga kababayan, talaga sa pagnanakaw sa gobyerno, mga kababayan, trilyon. Mayroon talagang value dahil pera na eh. hindi ka Hindi na tayo mahihirapan. Andyan, mga kababayan, sa budget. Kung talagang iimbestigahan niya ang mga budget na, example, 2025 JAA, nasaan napunta yon? O kapag hindi nila mapatunayan, mga kababayan, kung paano nila na-disperse yung pera, tsaka kita mga proyektong mga kulang-kulang, mga ghost project, yan ay matinding pagnanakaw, mga kababayan na. makasuhan ng pagnanakaw. Kasi ang pagnanakaw, number one requirement, kailangan may value. So, Gusto natin, no? Etong si Risa Hontiveros, mga kababayan, no? Bilyon ang pondo sa 2025 pa lang, mga kababayan, ha? Bilyones ang insertion. So, kung pag makasuhan ng plunder, mga kababayan, kailangan na natin patunayan na
At least 50 million mga kababayan ang nilustay ni Risa Hontiveros. Pwede natin imbestigahan niya si Risa Hontiveros mga kababayan. Duda tayo dyan bakit mayroong mga flood control mga kababayan Kapag mapatunayan yan mga kababayan, pwede na siyang walang piyansa. Walang piyansa mga kababayan na kaso na plunder. Manda ka sa amin, virus. Hindi pwede na. Ninakaw mo yung isang panyo na itong panyo na to galing pa sa lola ko. Yung sing-sing na to galing pa sa kanununuan pa namin. Hindi pwedeng ganon. Kailangan, yes, pwedeng sabihin mo na kanununuan namin, but kailangan na may value ang ninakaw mo. Hindi Wala bang value ng panyo? lang value na sentimental value, kailangan may monetary value para matatawag na pagnanakaw yun. Pwedeng mabenta yan. Oo, kasi kahit sabihin mong antique, hindi naman pala May value yung pwedeng antique. ibenta. Ala rin, Kuya Mark. Wala. Kailangan may monetary value ang isang subject ng ninakaw mo. Mga painting man yan, masulat man yan, love letter, for example, ni Rizal, papunta sa kaniyang unang girlfriend na sino yun? In history, for example. Si Carlo na bahala doon, sumagot. Yung mga ganon, mga, example, unang girlfriend, unang pag-ibig ni Dr. Rizal, may love letter pa. That is a more than 100-year-old doctor. Hindi nyo alam ha? May subject pa naman na Rizal mga kababayan. Napaka-boring mga kababayan Bakit may subject pa ng Rizal? Document. So yes, sabihin natin, ano pakialam natin sa letter na yan? But yung letter na yan, aside na may historical value yan, kailangan i-prove mo na may monetary value. May monetary value yan para masasabi na pagdanakaw. Thank you, Kuya Mark. Pwede bang nakawin yung mga bagay na libre, freely na binigay sa'yo? Possible, possible. Kahit na Binigay sa'yo. Bakit na nakawin mo pa? Binigay na. binigay sa'yo yan, pwedeng nakawin mo yan. For example, pinagkatiwala sa'yo ang isang bagay for safekeeping purpose. Hindi yan binigay. Pinagkatiwala lang. Example, binigay mo yung cellphone mo. Hawakan mo muna cellphone na to, ha? Kasi may... pero hindi yan bawal binigay. dito sa gym. Example, pumunta ka sa gym, bawal Pinahawakan madala ng lang. cellphone, or sa isang studio, bawal madala ng cellphone, binigay mo ang cellphone sa kaibigan mo. Ninakaw niya ang cellphone, hindi na binalik. Pag nanakaw yan. Pag nanakaw, if you obviously. entrusted something to somebody, pinagkatiwala mo isang something for safekeeping purposes, and parang kinuha niya or na-misappropriate niya yung bagay na yan, binenta niya, nawala niya kasi binenta niya, na misappropriate niya, pag nanakaw yan. Kung pinagkatiwala mo ang isang bagay for safekeeping purposes, tapos he misappropriated yung bagay na yan, pwede matatawag na pagnanakaw. Thank you, Kuya Mark. Pwede bang magnakaw through electronic means? Stocks, nakawin. Pwede ba yun? Yan ginagawa ngayon sa mga kababayan, yung sa GCash. At saka mga kababayan, yung load natin. Grabe. Yung load natin, ninanakaw mga kababayan. Natagal na yung issue mga kababayan. Yung nagpapaload ka, biglang nakawin ng Smart at Globe ng nakakaltasan na ang Globe ng load mo nang hindi mo alam. Mayroon na palang mga kababayan, deduction na subscription. Mga visit. Pwede yun. Bonds. Pwede. Ito lang, pinaka-simple. Huwag din mga bonds kasi very technical yan. Dito tayo sa bank accounts. Ayan. Bank accounts. For example, in-access mo yung password ng bangko mo. Tapos, may unauthorized transfer of money or unauthorized withdrawal of money. That is pagnanakaw. Kasi bakit? First, unlawful taking of private property. Cash is a private property. Your deposit is a private property. Second, walang consent ng owner. Unauthorized ka di ba? Tapos, may intent to gain ka. Kinuha mo yung account ni MJ. Di ba? Hinak mo yung account niya. Pinasok mo sa ibang account, tapos withdraw mo. Papunta ito kay bangag mga kababayan. That is already theft through electronic means. So, pagnanakaw din yan. Kahit Gusto pa lang nating mga kababayan intindihin itong mga legalities dito sa term na pagnanakaw. live-in partner kayo, Kuya Mark. Tapos kinuha mo yung passport ng lalaki. Tapos kinuha mo yung Live-in pa pera niya, winidraw mo, unauthorized. Pwedeng pagnanakaw yun? May tutuloy? Yes. In fact, mas mabigat nga ang penalty pag live-in partners. Kasi bakit? There's grave abuse of confidence. Dahil sa confidence na yan, dahil sa tiwala na yan, you have access sa kaniyang mga properties. Sa kaniyang bank account, sa kaniyang pera, sa kaniyang cabinet na lock yun, may susi ka. May susi ka dahil pinagkatiwala sa'yo because you are a common law wife or you are a live-in partner. Tapos, because sa pagtitiwala, inaabuso mo ang tiwala. So, pag inabuso mo ang pagtitiwala, hindi yan ordinary theft lang. That is, ang tawag doon sa batas, qualified theft.
Qualified Qualified theft. theft kasi- Delikado yan. Nanakaw mo isang bagay dahil inaabuso mo ang pagtitiwala ng isang tao sa iyo. Yun. Thank you, Kuya Mark. Ano ba ang mga penalty sa pagnanakaw? Normally, pag simple theft lang, 1 day up to 6 years imprisonment ang pagnanakaw. Simple. Bakit iba 1 day to 6 years? Depende kasi sa value ng property. So, magmahal ang value ng property, mas mataas ang Jail time. Mataas Yung trilyon na ang ninakaw, ilang ano yan? Taon yan. ang jail time. That's why Oh. Ito sina Marcos, mga kababayan. Kapag managot na ito sa batas, tapos talagang dapat patas ha. Ilang taon kaya itong makukulong, mga kababayan, ano? Mahina ang 1,000 taon, mga kababayan. if Oh, you mahina. file a case for theft or pagnanakaw, kailangan i-prove mo ang value ng property. Hindi pwedeng syndicated, hindi pwedeng sentimental value lang. Kailangan value of the property i-prove mo kasi yung value of the property will prove, will justify or will determine kung gaano katagal siya sa kulungan, kung makakukulong man siya. Thank you, Kuya Mark. Pero paano naman, Kuya Mark, kung natauhan at binalik yung mga ninakaw na item? Mawawala ba yung criminal liability? Hindi, if hindi pa rin. Mababawasan ang ang sentensya, mga kababayan. Yan yung sinasabing nila nga rin, ano nga ba yung term, mga kababayan? Yung gusto ni Boying Rimulya na ipasauli, mga kababayan, kahit magkano lang. Diyos ko Lord. Tapos ay isa sa uli, barya lang, mga kababayan, sa ninakaw, tapos okay na. Parang settlement, mga kababayan. Ninakaw, the pagnanakaw is already consummated kasi ninakaw mo na ginamit mo, ginastos mo nga But pag binalik yan, it will mitigate your criminal liability, but it will not erase your criminal liability. Minsan Will mitigate, not erase. mabawasan ang kulong mo. O Example, yan, nakulong ka sige, ng bawasan. 5 taon, baka makulong ka lang ng 1 buwan or 2 buwan. Grabe naman. Dapat mas mataas pa. Kaya it will mitigate your criminal liability, but it will not erase your criminal liability. Thank you, Kuya Mark. Kasi marami din akong nababasa sa balita na alam mo yun, ang boss ay bilyonaryo. Meron siyang personal assistant. Yeah. Ninakawan niya ngayon yung boss niya na bilyonaryo. So, ang parusa doon sa nagnakaw na assistant, mas mabigat. Mas mabigat kasi nga hindi yan ordinary theft. Hindi yan Qualified. ordinary theft. Na, for example, doon ka doon ka kumakain sa isang restaurant, may cellphone ka sa gilid, tapos may kausap ka sa katabi mo, tapos pag biglang lingon mo, nawala na yung cellphone mo, yun ang ordinary na pagnanakaw. Yun kinuha pa ang loob, mga kababayan, nakampante ka pa, yung binigay mo pa ang trust, mayroong mga kababayan, element of betrayal. Pero mas mabigat na pagnanakaw, yung mismo kaibigan mo na. Grabe, no? May element of betrayal Mismo ka-live-in partner mo na, mismo empleyado mo na, Qualified. mismo girlfriend mo na, tapos tinakawan ka. Mas mabigat yun. Bakit? Kasi because yung tinatawag na emotional betrayal. There's a word in law yung tinatawag na emotional betrayal. Emotional damage. Emotional betrayal, hindi lang nag-refer yan sa mga intimate relationship. Kasama kasi sa emotional betrayal, yung empleyado mo, housemaid mo, yaya sa mga kamag-anak ko, katulong mo. Yan, ang tawag doon, emotional betrayal. How much more kung girlfriend mo, live-in partners mo, tapos mismo yan, ninakawan ka. Kasi she or he betrayed yung You trust. betrayed Ang tawag doon sa batas, me. emotional betrayal. Pag emotional betrayal na ang pinag-uusapan, mas mabigat kasi kung matakot ka sa delikado. kalaban, mas lalong matakot ka sa katabi mo. Wala na. Kung mayroon kayong mga kababayan, ka-live-in partner, tapos may balak nyo nakawan, pakasalan nyo na lang para conjugal property na ninyo. Kasi mas may access siya sa Hindi iyo. na pagdanakaw. Diba sino yun yung mga sikat na mga Samson and Delilah. Napaka-strong si Samson. But hindi Samson and naman Delilah? siya nabulag or namatay dahil sa mga kalaban. Namatay siya sa isang babae. Nakatabi traitor niya. So, ibig traitor. sabihin, yun ang tinatawag na emotional betrayal. sa Emotional trust. damage. Trust ang issue dyan. And yung trust na yan, yun ang ginamit ng kaniyang anang nagnakaw para makuha yung mga dapat nakawin niya. So, hindi lang ordinary. Yan, mga kababayan, ang nangyari ngayon kina Bangag, kina BBM. Kinuha pa nila ang trust, mga kababayan, ni Sarah. And then denied her later on, mga kababayan. Mas mabigat, mga kababayan, na parusa yan. Theft yan. Ang tawag doon sa batas, qualified theft.
And pag qualified Qualified, theft, pag more than 2 million ang ninakaw mo, that is non-bailable offense. At And trillion ang tawag na doon eh. sa batas, sa penalty is reclusion perpetua. Si Bangag mga kababayan, reclusion perpetua. I love it, reclusion perpetua yung Bangag na yan. Pati si Sandro Marcos, lahat sila mga kababayan, Lisa Araneta. Grabe pagnanakaw na eh. Reclusion perpetua kasi non-bailable yan. Bakit? Kasi because of the trust o yung pagtitiwala na may access yung magnanakaw na magkuha yung mga kwarta mo, mga paintings Pera. mo, mga jewelries mo. Alahas. Kasi may access siya. Kasi pinagkatiwalaan mo siya. Mas mabigat ngayon kasi sabi nga ng isang kasabihan, kung bantayan mo ang kalaban mo, mas lalong bantayan mo kung sino yung katabi mo. Bakit? Kasi Yung yun ano ang mo. may access. Pwede kang saksakin, pwede kang Fence. nakawan. So, yun that's why mas mabigat ang penalty ng Keep your qualified. enemies close. Yan yung Kuya Mark, konsepto ng abuse of confidence yung binanggit Yes, po ninyo. grave. Di lang abuse. Grave. Grave. Ano ba yung English? Tagalog sa grave? Oh. Sobra. Labis. Grabe! Labis ng pag-aabuso sa pagtitu. Binasa lang mga kababayan ang grave na binasa lang ng elementarya style. Grabe. What? Labis ng pag-aabuso ng Grabe. pagtitiwala. Grave abuse of confidence. Yung grave abuse of confidence or in law, ang tawag doon, emotional betrayal. Emotional Pasok ba din yan sa betrayal. government? Labis ang kanilang pag-aabuso sa tiwala ng taong bayan. Yun ang tinatawag na plunder. We are talking here of your personal property. Kasi iba yung ninakaw mo ang government funds. Graft and corruption yan, plunder yan. Iba naman ang konsepto pag ang ninakaw mo is a personal private funds. Ito yung general concept ng theft or pagnanakaw. Thank you, Kuya Mark. Siyempre, marami Kuya naman Mark! nagpapadala ng tanong dito. Pero, Magkaedad lang kayo, hoy! Kuya-kuya ka! halimbawa, Bata pa siguro kung siya. nag-abuse sa iyong Kuya Mark, Kuya confidence, Mark, commit ng grave abuse of confidence, ay kapatid mo, o anak mo, o kapamilya mo. Okay, Anong mangyayari dito doon? dito tayo sa kapamilya. Pag Kapamilya. asawa mo, exempted. Hindi mo pwedeng Kasi conjugal yan eh. Kaya pakasalan ninyo kapag mayroon kayong mga kababayan, jowa na mayaman, tapos balak nyo demanda ang mututan. asawa mo ng pagnanakaw. Oh, Bakit? Kasi yung properties mo are properties din niya. Yun ang tinatawag conjugal property. Hindi mo pwedeng nakawin na ikaw mismo ang nagmamayari. Ha? MJ, pwede mo ba nakawin yung cellphone mo? Hindi, di ba? Hindi mo pwedeng nakawin ang sayo na. Di ba? Kasi ang pagnanakaw, taking of a private property from another person. If you're the owner of the property, hindi mo pwedeng nakawin ang sarili mong property. Yun. So, ibig sabihin, spouse, hindi pwedeng exempted yun conjugal sa pagnanakaw. property. Spouse, may say spouse, legal spouse. Hindi kasama doon ang girlfriend, hindi kasama doon ang live-in partner or common law wife. Only Hindi the kasala. legal wife Legal or the legal wife. husband exempted from the crime of pagnanakaw kasi because of the concept of conjugal property. Second, ascendants, descendants. Hindi mo pwedeng idemanda ng pagnanakaw ang tatay mo. Hindi mo pwedeng idemanda ng pagnanakaw ang lolo mo, lola mo, ang anak mo. Pero madalas ba kababayan yung anak na mga lalo na yung nalulong sa sugal at saka bisyo mga kababayan, nagnanakaw sa magulang? Hindi mo pwedeng idemanda dyan kasi because of the concept of inheritance. So may tinatawag silang inquit right or expectancy right So, over hindi your din pala, properties. pwede So hindi kasuhan. mo pwedeng idemanda ng anak mo ng pagnanakaw or yung lola mo, ascendants, descendants. Okay. How about brothers and sisters? Pwede mo ba idemanda ang kapatid mo ng pagnanakaw? Depende. Kung ang Bakit kapatid depende? mo, you live in the same house, hindi mo pwede idemanda ng pagnanakaw. Bakit? But if your kapatid, your siblings, your brother or sister, hindi naman kayo nagsasama sa isang bahay, pwede mo siya idemanda ng pagnanakaw. Pwedeng simple theft or qualified theft. Yun ang pagkakaiba sa for example, itong kaso ni Kwan, may artista, Kim Chu. Oh, Kim Chu! Idemanda niya ng qualified theft ang sister niya. Betrayal of public trust. So, ano bang depensa ni sister? If I'm the lawyer of the sister, hindi mo pwede idemanda ang kapatid mo kung nagsasama sila sa isang bahay. So, I don't know kung nagsasama ba sa isang bahay. Kasi kung hindi sila nagsasama sa isang bahay, pwede idemanda ni Kim Chu ang kapatid niya ng qualified theft. Pero kung nagsasama sa isang bahay, exempted yun sa batas. Siblings, you cannot file a case of theft, qualified theft, or simple theft, or if you are living in the same house. Oh, pero kapatid sa kapatid, parang iba naman Kuya Mark, no? Parang Sabi ko nga, ang sabi ko nga,
kung mag-ingat ka sa kalaban mo, mag-ingat ka sa mga taong mas malapit sa'yo. Kasi bakit? Mas may access sila sa'yo. Mas may access sila sa mga properties mo, may access sila sa mga secret mo, mga sekreto mo, mga sikreto. tinatago dyan. Oh. Kung matutulog ka, pwede ka nilang saksakin. Bakit may access sila sa buhay mo? Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.